kayang-kaya nyo naman yan. Kulang lang tayo sa exposure, kulang lang tayo sa practice. Ayan. So, titingnan ko kung nagre-reflect na ang sinishare ko ngayon sa ating Facebook Live. Hmm? Okay, hello to Angelo Peñano. Good evening din po sa'yo. O sa mga nanonood sa atin ngayon, saang province kayo or saang region, share nyo para kilala kayo ng mga kasama nyo. Okay. By the way, ang live po na ito ay hatid sa inyo ng AMV Learning and Development Center with over 400 passers from all regions across the Philippines. Ang ating pong problem statement, babasahin ko po para sa inyong lahat. Charmaine ordered a pair of Puma shoes for 5,000 pesos. Okay? So pag nag-iintindi kayo ng problem statement, pwede nyong i-translate yan sa inyong native language. So kung Bicolano kayo, Ilocano, Hiligaynon, Cebuano, Pangalatok, whatever your language is, i-translate nyo siya para yan ay inyong maintindihan. Saka huwag kayong magbabasa ng bigla-bigla. Ha? Yung iba sa inyo, ganito magbasa. Charmaine ordered a pair of Yuma shoes for 5,000. If she had a 15% profit, how much was the markup? How much did she sell for? Hindi naman natin naintindihan. So, himayin lang muna natin. Okay? Tapos mag-Q&A ka sa sarili mo. Pag naintindihan mo, saka ka move forward. Ha? Kayang-kaya mo naman yan. Just be patient with yourself. So, si Charmaine daw umorder ng sapatos. Magkano ang bili niya? 5,000 pesos. Okay? Tapos, sa ngayon lang ha, ngayon, kung naninibago pa kayo sa word problems o allergic kayo dyan, tulungan nyo yung sarili nyo na maintindihan. So, ilagay nyo dito, binili. Yan, no? Or Ilocano, kung ano man ang tawag nyo dyan. Binili ng 5,000. O, di ba? Naintindihan nyo. Sabi niya, if she had a 15% profit. Ano ba yung profit? Tubo. Magkano daw yung kanyang tubo? So, sabi niya, binili niya ng 5,000. Tapos, ang tubo niya daw ay 15%. Ang tinatanong niya ngayon, magkano yung tubo? 'Di ba? Di natin alam. Tapos sabi niya, magkano niya daw binenta? Oh, 'di ba? So, naintindihan natin kasi hinimay natin yung ating binasa. So, una, huwag magmamadali. Okay? Pangalawa, i-translate nyo sa native language nyo. Pangatlo, mag-drawing kayo or i-outline ninyo whatever's going to help you better understand. Because pagdating sa math problems, hindi lang mahalaga na magaling kayo sa calculations. Ha? Hindi nauuna ang calculations sa problem solving. Sa problem solving, dapat alam mo muna o naiintindihan mo ang problem statement. So, anong number one na kailangan nyo dyan? Reading comprehension. Okay? After mong maintindihan yan, saka mo palang magagamit ang number 2, calculations. So, intindihin mabuti bago kayo bumanat ng pagkukwenta. Ano po? Okay, so naintindihan na natin ha. So, ang puhunan ay 5,000. Tinubuan daw ng 15%. Ang tanong, magkano yung markup? So, ito ka. Ang tubo natin ay 15%. Ang tanong natin, magkano yung 15%? 'Di ba? Ang hinahanap natin ay yung price. Hinahanap natin yung price. Oh, ang swerte nyo naman. Nandito yung passer natin last year, si Louie T. Cruz of NCR is here. Hello, hello Louie. Magandang gabi. Oh, nandito yung mga, may passer tayo dito. Oh, sinasama kayo ng passer, papasa na rin kayo. Okay, si Louie Cruz ay isa sa mga former students na nagwagi, no, sa pagpasa ng CSE PPT. At napakasipag, no? Kahit pumasa na, lagi pa rin siya sumasama sa mga live natin. Galing talaga makisama eh. You'll go far. Okay, so ang tanong natin,
magkano yung equivalent ng 15%? 15% ba yan ng ano? Yan ay 15% ng 5,000. Okay? Diba? So ito, I'm just walking you through the process. How do you understand word problem? So ang tanong natin, ano ang 15% ng alin? Ng 5,000. Kasi tutubuan niya daw eh, di ba? So gusto nating malaman ano ang 15% ng 5,000. So paano mo nga ba malalaman kung ano ang value based on the whole amount and based on the percentage? Okay? So pag ganyan tinatanong ka kung anong equivalent ng 1%, yan po ay easy multiplication. Okay? Pag tinanong ka, what is 5% of 10? What is 0.10% of 20,000? Multiplication po ang inyong gagawin. So, ibig sabihin, i-multiply mo yung 15% sa 5,000. Okay? So, wala muna ako ituturong formula sa inyo dito. Iniintindi lang muna natin yung problem. Okay? So, ngayon, magka-calculate ka na. Pag nakuha mo na yung sagot dyan, gets mo na kung magkano yung tubo. Okay? So ngayon, mahirap po kasing mag-multiply ng 1%. So itong percent na to, gawin nating decimal. And for us to do that, kumembot po kayo ng 2 beses papunta sa kaliwa. So yung iyong 15% magiging 0.15 times 5,000. Naintindihan po ba? Kung naintindihan po, type letter Y for yes kung naintindihan. Type letter Y for yes, naintindihan ko yan. Hmm. Kung kayo po ay naiinip, pasensya na po kasi po itong turo kong ito ay para sa mga nagsistruggle talaga na ma-overcome yung kanilang fear of mathematics. No? Kung expert po kayo sa math, ay congratulations po sa inyo. Okay, so ngayon, mahirap mag-multiply. So nakita natin na dapat 0.15 ano. So 5,000 ngayon, i-multiply natin yan sa 0.15. Okay? Ngayon, mag-multiply tayo. 5 times 0 is 0. Another 5 times 0 ay 0 na naman. 5 times 0, isa pang 0 yan. And 5 times 5 is 25. Okay, so ang sagot natin sa unang row ay 25,000. Kasi 5,000 times 5 is 25,000. Next, ito naman. 1 times 0 is 0. Kayo ba yung nagsusulat? Type letter S kung nagsusulat po kayo. 1 times 0 is 0. Another 1 times 0 is 0. 1 times 0 is 0. At yung pangatlo po, 1 times 5 is 5. Okay. Ayan. Nagsusulat. Okay. Ngayon, i-add natin lahat yan. So, 0, 0, 0. This is 5. And this is 7. O ngayon, ilan naman pong decimal places ang ginamit natin dyan? So, meron tayong dalawa. Okay? So, ang sagot po natin dyan ay 750. Okay? Ano yon? Sabi natin, magkano ang 15% ng 5,000? Yan ang tanong natin kanina. Diba? Ang sagot natin, 750. So, ibig sabihin, ang tubo natin ay 750. Okay? Ito ang ating tubo. Maliwanag po ba? Kung maliwanag po ay number 1. Pakitay po ang number 1. Okay? O yan, nasagot na natin kung magkano ang markup o magkano ang tubo. Okay na tayo dyan. Check na tayo dyan. Sumunod niyang tanong, magkano niya ibinenta? Okay. Kung ang puhunan mo ay 5,000 at ang tubo mo ay 750. O, i-add natin yan dalawa na yan para malaman kung magkano mo naibenta, which is 5,750. Okay, 1. Sabi ni Mia, ni Kenneth, ni Dines, ni Christine, tsaka ni Jerome. Mga susanti ko nandito. Okay. Sipag naman, no? O, yung mga nanonood po dito, huwag kayong mag-atubili.
Huwag kayong mahiya, ha? Sumagot lang kayo ng sumagot diyan. Wala pong may karapatang magtawa sa inyo kung sakaling mali ang inyong sagot. Maigi nga hong malaman niyo na mali at nang may tama. Hmm, 'yan, very good. O isulat niyo ngayon kung magkano lahat. 5,750 is correct. Very good. Okay. O 'di ba? Hindi tayo na-stress. Bakit? Kasi isinulat natin the way we understood it, ha? So ngayon lang natin gagawin 'yan. Kapag lagi na kayong na-expose sa problem statements, makukuha niyo na 'yan, ha? So, kung wala pa kayong kasamang mag-review, sumama kayo sa'min. May review. Ito yung mga sumasagot dito, sina Mia, sina Dines, sina Christine. Yan, sila ay mga kasama sa final coaching course. Umabol kayo. Tuwing gabi, meron tayong session, 7 p.m. to 9 p.m. Mag-PM kayo sa AMV Learning and Development Center para kasama kayo sa ating hashtag pasado sa Marso. Okay, next. Mm. Oh, Aling Rosing is selling palamig. Oh, wag muna kayong magbasa ng dire-diretso. Magkano ano binebenta ay palamig daw. Okay? With a 2 peso profit. Hindi porket nakakita kayo ng presyo, yan na yung pagkakabenta, no? Tingnan niyo kung ano katabi nung presyo. Sabi niya yan ay ang kanyang profit. So, ibig sabihin, ito yung kanyang tubo. Okay? Nagbebenta siya ng palamig. Bawat benta niya ng palamig, may tubo siyang 2 pesos. Sabi niya, kung yung tubo niya daw ay 20%, magkano daw niya iyon ibinebenta? So, para mas maintindihan natin to, pwede mo siyang tagalugin. Okay? Sa bawat, ayusin ko yung sulat ko, sa bawat palamig, may tubo na magkano? 2 pesos. Which is 20% ng original price o puhunan. Naintindihan niyo ba? Oh, itong 2 pesos, hindi itong pagkakabenta, ito ang tubo. At yung 2 pesos na yan ay equivalent sa 20% ng original price. So, ang hinahanap niya, magkano ibinenta. So, magkano ang benta. Ganon. Ganon po tayo mag-iintindi ng word problem. Yung ganito po bang hinihimay natin ng marahan? Ito po ba'y nakakatulong sa inyo? Type letter Y for yes and letter N for no. Inaantok ako pag ganyan kabagal. Pag Y naman ay gusto ko yung ganyan kasi hindi nagmamadali. Okay. I need to know kung kumusta kayo sa method of teaching natin tonight. Baka mamaya makatulog na kayo sa sobrang antok. Okay. Siya. O, punta tayo ngayon sa ating drawing. No? So sa drawing natin, ito yung original price o yung puhunan. Okay. Sinabi ba kung magkano ang puhunan? Sinabi kung magkano puhunan? Hindi. Ang sinabi niya lang kung magkano yung tubo. Ha? At yung tubo na yan ay katumbas ng 20%. Ha? So katumbas yan ng 20% ng kabuang puhunan. At yung 20% na yan, ang equivalent niyan ay 2 pesos. Okay? So, kaya ba nating malaman yan kung magkano yung puhunan niya? Dito pa nga lang sa puhunan, hindi na natin alam eh. Paano pa kaya yung pagkakabenta? So, dapat malaman muna natin magkano yung puhunan. Saka natin malalaman kung magkano ang pagkakabenta. Kayang-kaya po yan, ha? So, naintindihan na natin, ang 2 pesos ay tubo at yung 2 pesos na yan ay katumbas ng 20% ng ating puhunan. Para malaman nyo kung anong sagot dyan, ay tayo po ay magdi-divide po. So, meron tayong formula dyan na base is equal to P over R. Pero hindi ko muna ituturo yan sa inyo, baka ma-overwhelm kayo. Basta ganito pong galawan, tayo ay magdi-divide. Ano po? So, yung 2 pesos mo,
I-divide mo yan sa 20%. Okay? So ito po magiging itsura niyan. 2 divided by 20%. Napakahirap pong gawin yan dahil hindi naman tayo sanay ng ganyan, no? Sanay tayo ng ang dinidivide ay whole number. So ito pong 20% na ito, kailangan gawin muna natin siyang whole number. Pero bago maging whole number yan, gagawin muna natin siyang decimal, no? Step by step. Okay? So, mag-convert muna tayo. So, 2 pesos natin ay hindi magbabago. Pero itong 20% natin ay magiging 0.2. Okay? Ngayon, ito naman ang itsura niyan. Kapag 2 divided by 0.2, mahirap pa rin i-divide. So, itong 0.2 gagawin naman nating whole number. Okay? So, bibigyan natin to ng isang decimal place. Puntahin natin yung tuldok sa kanan. So, yan ay magiging 2 na ngayon. Yung division nyo ay pareho. Nakita nyo tong 2 natin. Diba? Yung decimal niya na yan, papuntahin nyo rin ng isa sa kanan. Kasi ito pinapunta nyo na isa sa kanan eh. Pagdating sa pagko-convert, kung anong ginawa nyo sa kanan, gagawin nyo na sa kaliwa. Okay? Para fair. So, yung kaninang 2 pesos mo, magiging 20 pesos na. Okay? At yung 0.2 mo kanina ay magiging 2 na po yan. Okay? So, ito na, magiging itsura niya. 20 divided by 2. Okay? So, ngayon, pwede na tayo mag-divide kasi pareho na silang whole number. Ilan po bang 2 meron sa 2? Ang sagot ay isa. Kasi 1 times 2 is 2. And 2 minus 2 is 0. Ilan po ba ang 2 na meron sa 0? Wala po. Pero may natira pa tayong hahatiin. So yan ay paakitin ninyo. Magiging 10 ang ating sagot. Okay? So magkano po ang ating puhunan? Tandaan nyo ha, nasa puhunan pa lang tayo. Ang sagot natin ay 10 pesos. So ibig sabihin, ang kanyang puhunan ay 10 pesos. Ang kanyang tubo ay 2 pesos. O, edi nalaman natin kung magkano ang puhunan, nalaman natin kung magkano ang tubo. Ngayon, malalaman na natin kung magkano ang benta or ang selling price. So, i-add lang natin yan. Ano ba yung 10 plus 2? The answer is 12 pesos. Okay? So, hindi muna tayo gagamit ng formula kasi baka ma-intimidate kayo. Basta ang goal natin ngayon ay kalmado nating intindihin ang mga problem statement. Pagdating sa mga formula, mastery ng mga skills, sa ibang araw po natin gagawin yan. Pero ngayon, mahalaga, mag-practice tayong umintindi. Ano po, ng ating problem statement. Okay, next. Susunod naman, si Pedro naman. Hello po sa mga nanonood sa atin ngayon. Saang province po kayo? Pakitype niyo naman dyan. Saang province po kayo? Para lang magkakilanlan tayo. Ako po ay nasa Cavite. Okay? Alright. Oh, next. Naka-load na ba sa aking Facebook Live? Yung pinapakita ko. Ayan. So, Pedro, ataho vendor, earns 1,000 for every tab. Okay, stop muna kayo dyan. Huwag muna kayo magbasa. So, may nagbebenta ng taho. Kumikita. Kumikita ng 1,000 sa bawat balde. No? So, pag meron siyang isang balde ng taho, pagpasensyahan nyo na ho ang drawing natin. May handle yan, di ba? Okay. Sa bawat isang balde, siya ay kumikita ng 1,000 pesos. Yan. Sabi niya, kung ang kita niya daw, ang kanya daw markup ay 12%, magkano niya daw binebenta ang bawat isang tab? Okay? So, yan ang isang question natin. So, magkano ulit? Kumikita siya ng 1,000 sa bawat isang tab. Ibig sabihin, ito na yung natatanggap niya. No? Ah, so, ngayon, sabi niya, the markup is 12%. Pag 12% daw ang kanyang tubo, magkano niya daw yan na ibebenta. So I guess this should be hindi earns to eh. Dapat ito ay spend. Ito yung kanyang capital ha.
So, yung capital niya ay 1,000 pesos. Okay? So, ang puhunan niya ay 1,000. Tapos, meron siyang tubo na 12%. Okay? So, again, ang kanyang kapital, 1,000. Ang tubo, 12%. Ang tanong, magkano ang benta? Okay? So, kung titingnan natin yan, babaguhin ko to para hindi tayo ma-confuse. So, ang ating puhunan ay 1,000. Sulat niyo po ito. Ang ating tubo ay 12%. Hindi pa natin alam kung magkano. Saka natin malalaman kung magkano ang kanyang benta. Sana po nagsusulat kayo. Ano po? Okay. So ngayon, paano natin malalaman kung magkano itong tubo? So katulad ng ginawa natin, gusto nating malaman magkano ang 12% ng alin? Ng 1,000. Yan ang una nating dapat sagutin. Magkano ang 12% ng 1,000? Okay, para malaman natin magkano yung kanyang tubo. Kasi ang tubo niya daw ay 12% ng 1,000. Okay, siya. So para malaman natin kung magkano ang 12% ng 1,000, tayo po ay magmumultiply. So 12% times 1,000. Pero dahil mahirap mag-multiply ng naka-percent, gawin muna natin tong decimal. So yan po ay magiging 0.12 times 1,000. Ngayon po, pwede na tayong mag-multiply. So 1,000 times 0.12. Ano po ba yung 1,000 times 2? Ang sagot po dyan ay 2,000. Ano naman yung 1,000 times 1? Ang sagot dyan ay 1,000. Okay, so ilalagay ko na to dito. At bibilangin po natin kung ilan ang decimal places natin. Dalawa. So, ibig sabihin, ang tubo niya po ay nagkakahalaga ng 120 pesos. At kung i-add natin, pagkasamahin natin ang kanyang puhunan na 1,000 at ang kanyang tubo na 120, magkano po ang kanyang benta? Meron na ba sumagot? Magkano ang benta? Ayan, si Mia sumagot, siya daw ay taga Laguna. Ayan, may mga sumagot na oh. Hmm? So magkano po? Ang benta ay 1,120. Okay. Salamat po sa mga sumagot kung taga saan kayo. Tingnan natin ang ating comment section. Ayan. Tama si Mia. 1,120 ang benta sa bawat tab. Diba? Si Mila Flor ay taga Cebu. Hmm. Good job, everyone. Good job. Okay, so sana nakakatulong to sa inyo. So, ang tip natin dyan ay hinay-hinay lang sa pagbabasa. Pinakamahalaga po ang reading comprehension. Okay? O, next. Sabi niya, Archie sells pet supplies. So, si Archie ay nagbebenta ng mga gamit ng mga hayop. If he earns 400 for every sack of dog food, which is a 5% markup. O, teka muna ha. Itong 400 na to, ang tanong natin, ito ba ay puhunan? Ito ba ay tubo? O ito ba ay benta? Sige nga, ano tong 400 pesos na ito? Sabi niya, he earns 400 for every sack of dog food, which is a 5% markup. Sige po. Ano po yung 400 na yan? Yan ba ay puhunan? Yan ba ay tubo? O yan ba ay ang kanyang pagkakabenta? Kasi nasa understanding word problems lang po tayo ngayon. So, hindi tayo mastery of skills ngayon.
tubo. Tama po si Mia. Yun pong, yan, tama si Dine, si John, si Mia. Tama po kayo. Okay? So yan po ay tubo. Okay? Alright. So ibig sabihin, hindi pa rin natin alam kung magkano yung original price. Hindi pa rin natin alam kung magkano yung puhunan. No? Pero ang alam natin, yung tubo niya na 5% is equal to 400 pesos. Okay? So alam natin to. And don't worry, basta alam natin yung dalawa na yan, malalaman natin kung magkano ang puhunan. At pag nalaman natin kung magkano ang puhunan, malalaman din natin kung magkano niya ibibenta. Okay? So sabi niya, ang 400 pesos ay equivalent sa 5% ng kanyang original price. Okay, so ngayon, para malaman natin ang original price, kailangan nating i-divide itong tubo na presyo doon sa tubo na porsyento. So mag-divide tayo ng 400 divided by 5%. Sabi nga natin, mahirap yan. So gawin natin tong decimal. So tingnan natin tong 5%. Pag meron tayong percent at gusto natin gawing decimal, lagi po kayong kikembot ng 2 beses papunta sa kaliwa. So 1, 2. Ibig sabihin, magiging nandito na po ang decimal. No? Anong gagawin natin sa bakante na yan? Lalagyan natin yan ng 0. Okay? So, ibig sabihin, ang equivalent ng 5% ay 0.5. Okay? So, ngayon, magko-convert tayo magiging 400 divided by 0.5. Pero, sabi ko nga po sa inyo, mahirap mag-divide ng panghati o divisor mo ay decimal. So, yung decimal na yan, gagawin nating whole number. So, dali natin yung tuldok na yan sa kanan. Yan ay magiging 5. At ang sabi natin kanina, kung anong ginawa mo sa kanan, gagawin mo rin sa kaliwa. Dahil binigyan mo to ng isa, bibigyan mo rin to ng isa. So, ang 400 mo ay magiging 4,000. At ngayon, pwede na tayong mag-divide. 4,000 divided by 5. Ilang 5 po ba meron sa 4? Wala po. Ilang 5 meron sa 40? Ang sagot ay 8. No? Because 8 times 5 is 40. Ano po ba ang 40 minus 40? The answer is 0. Ilang 5 meron sa 0? Wala. So itong naiwan na dalawang 0, i-akit niyo po yan sa taas. So ibig sabihin, ang kanya pong selling price ay, is it 800? Tingnan natin na 0.05 pala dapat to. Dalawang kembot pakaliwa. Nagkamali ako dito sa decimal natin. Let me correct myself. Sabi ko parang amura, no? So ito'y dalawang kembot. Ano po? So magiging, kaulitin ko yung sinabi ko kanina, meron tayong 5%. Gagawin nating dalawang kembot pakaliwa. So 0.05. So dyan naman tayo mag-divide ngayon. Okay? So itong 0.05 natin, dalawang kembot pa kanan. At itong 4,000 natin, bibigyan natin ng dalawang kembot pa kanan, which means dalawang 0. So magiging 40,000 divided by 5. Okay, paumanhin po. Baguhin po natin yan na. So balikan natin. Meron tayong 400 pesos na dinivide natin sa 5%. Dahil mahirap pong mag-divide ng naka-percent, gawin natin tong decimal. So yan po ay naging 0.05. Yung 400, hindi natin ginalaw. Bakit? Kasi yung 5% ay same value ng 0.05. Okay, so mahirap mag-divide ngayon ng nakadecimal. So itong 0.05, ginawa naman nating whole number. At ginawa natin yan sa pamamagitan ng pagbibigay ng dalawang decimal places to the right para itong tuldok na to mapunta sa pinakakanang part ng number natin. At dahil binigyan natin ito ng dalawang decimal places to the right, ito rin ay bibigyan natin ng dalawang decimal places to the right. Tanggalin yung decimal dito po sa pinakakanan. Okay? At dahil wala naman tayong nakalagay dito, yan po ay gagawin nating 0. No? Kaya yung 400 natin, dinagdagan natin ng dalawang 0. So yung 400, naging 40,000. So ngayon, divide na tayo.
Ilan pong 5 meron sa 40? Ang sagot po ay 8. I-multiply natin yan sa 5. The answer is 40. 40. 40 minus 40 is 0. So, meron pa po tayong natira ditong tatlong 0. So, ibig pong sabihin, ang atin pong puhunan ay 8,000 pesos. Okay. Ang kanya daw pong tubo ay 400 pesos. Ibig sabihin, ang kanya pong benta, dadagdag po natin ang 8,000 at 400, ang kalalabasan ay 8,400. So, nasagot po natin yung how much does he sell each pack. Okay? So, nahanap na natin yung selling price. Kumusta naman po kayo? 1 to 10? 1 to 10. Pagdating sa pagkuha ng selling price. Okay? Sige, siguro ano lang tayo. Last 10 minutes para makapahinga na kayo. Ano po? Alright. So, ito, kayang-kaya nyo na to. Richie and Anton bought barbecue ingredients. So, bumili daw sila ng mga tangkap para sa barbecue. And sold them. Ako, ibinenta. At a school fair with a 5% profit. So, itong 5% profit na ito po ba ay puhunan? Ito po ba ay tubo? O ito ba ay benta? Ano po ang inyong sagot? Is it letter A, letter B, or letter C? Ano po yung 5% profit? Ayan, sumagot din si Jerome. Sabi niya yan daw ay, sumagot siya kanina. Sabi niya ay tubo. How about now? Kumusta ba itong ating 5% na ito? Let's see. Sumagot si Jerome ng letter B. Sabi niya, tubo. Ganon din si Christine, si Mark Anthony. Mga estudyante ko nandito, si John Michael, si Mia. Sumagot din. Okay, tama po kayo. Yan ang ating tubo. Okay. So, ibig sabihin, ito po ang ating capital o ang ating puhunan. Yang puhunan natin na yan, tumubo tayo ng worth 5%. Okay? At yung 5% na yan, sabi niya, magkano daw itong kapital na ito o puhunan kung ang kanyang tubo ay 1,000 pesos. Okay? So, ibig sabihin, itong 5% ay equivalent sa 1,000 pesos. So, sabi ko sa inyo, kaya niyong malaman ang puhunan basta meron kayong porsyento ng tubo at presyo ng tubo. So, paano nga ba gagawin natin siya? Kung natatandaan ninyo, itong presyo ng tubo ninyo ay hahatiin natin sa porsyento ng tubo. So, 5%. So, sabi natin, kapag ganyang percent, gawin muna nating decimal. So, ito na yun, 5%, dalawang kembot pakaliwa. Diyan mo ilalagay ngayon yung tuldok. So, magiging 0.05. So, ang 5% natin, magiging 0.05. So, magiging divided by 0.05. So, ang 1,000 natin, walang magbabago po dyan, ano? Okay. So, ngayon, mahirap namang mag-divide ng 1,000 at saka 0.05. So, ito naman ay gagawin naman nating whole number. So, it took it 2 steps to the right para maging whole number. Kaya ang ibibigay din natin sa 1,000 ay 2 steps to the right. So, meron na tayong tatlong 0 para sa 1,000. Dadagdagan pa natin ng dalawa. Okay? So, magiging 100,000 na po ang ating i-divide. So, yung 1,000 naging 100,000. Yung 0.05 ay naging 5. So, let's proceed with our division. 100,000 divided by 5. Ilan pong 5 meron sa 10? The answer is 2. Because 2 times 5 is 10. And 10 minus 10 is 0.
Ilan po ang 5 sa 0? The answer is none. So ito pong natirang apat na ito ay iaakyat po ninyo. 1, 2, 3, 4. Okay. So, meron po tayong capital na magkano? Ang kanya pong capital ay 20,000 pesos. So, ang puhunan ay 20,000 pesos. Ang kanyang tubo, sabi nila ay 1,000 pesos. So, nasagot na po natin magkano ang capital. Ito po yan, yung puhunan. Yan po ang ating capital. At kung gusto nyo namang napagtripan nyo lang, sagutin nyo na rin kung magkano ang pagkakabenta. Ang pagkakabenta po niyan ay 21,000. Diba? Ayos. Ayos na. Naintindihan na. O, last na to, last. Dwight, an online gamer, is earning a 75% profit. So sabi nga natin, ang profit ay tubo from his merchandise. So nagbebenta siya. Ang tubo niya ay 75% pagkataas ano. If he earns 300 for each item. So ibig sabihin, let's say nagbebenta siya ng t-shirt. May tsura ng t-shirt. Ganyan. Kaya ko to. Okay, nagbebenta siya ng t-shirt. Ang t-shirt niya, tumutubo siya ng 75%. At yung 75% na yan ay equivalent daw sa 300 pesos. So kung ang tubo niya ay 300, magkano pa kaya ang kanyang puhunan at ang kanyang benta? So tingnan natin ha. So sabi natin, basta meron ka ng presyo ng tubo at porsyento ng tubo, kayang-kaya mong sagutan kung magkano ang puhunan, pati ang pagkakabenta. So kunin natin yung presyo ng tubo. Yan ay 300. I-divide mo ngayon yan sa porsyento ng tubo na 75%. So, ang percent, gawin nating decimal, no? So, ito ang 75%. Gagawin nating decimal yan. So, ibig sabihin, magiging 0.75. Okay? Lagay natin dito ang 0.75 at ang 300 ay ganun pa rin. Kasi hindi naman nagbago ang value ng 75%. 0.75 and 75% are the same. Ngayon, papalitan natin to, gawin nating whole number. It's gonna take it 2 steps towards the right. So ito ay magiging 75. Whole number na yan. So ito bibigyan mo rin ng 2 steps towards the right. So yung 300 mo na may dalawang zero, dadagdagan mo ngayon ng dalawa pang zero. So magiging 30,000. So let's go ahead and try that. 30,000 divided by 75. Ilang 75 meron sa 300. Sagot dyan ay 4 because 4 times 75 is 300 and 300 minus 300 is 0. So yung natirang dalawa, yun po ang ating iakyat. Okay? So ibig sabihin, ang puhunan niya po, ang puhunan niya lang ay 400 pesos. Ano po? Ang tubo niya ay 300 pesos. Ibig sabihin, ang benta niya niyan ay 700 pesos. Ang laking tubo, ano po? Okay, ang laking tubo. Alright, so sana nakatulong yan sa inyo yung kalmado lang ha. Kalmado. At saka kung napansin ninyo ay paulit-ulit. So kanina, ang tiningnan natin, puro selling price ang hinanap natin. After ng selling price, puro naman capital. Tapos hindi tayo nagmamadali. Ano po? Kasi pag nagmamadali, tulad ko, pag nagmamadali ako, lagi akong nagkakamali. Ano po? So kung gusto niyo pong ganito na merong mag-guide sa inyo, tapos iba't ibang exercise pero same pattern para mas strong yung retention ninyo, mag-join po kayo sa ating final coaching course. Yan po ay ginaganap namin gabi-gabi, 7 p.m. to 9 p.m.
Mag-PM po kayo dito sa AMV Learning and Development Center. We have 400 pathers from all over the Philippines. Lahat po ng region sa Pilipinas, meron po tayong passers. Okay? So, i-share ko po sa inyo ang ating Facebook page para po hindi kayo maligaw. Mag-PM lang po kayo dyan. Makikita nyo sa ating page yung mukha at pati po mga pangalan, mga region ng ilan lang sa mga passers natin. Okay, so we have 400 passers from all over the Philippines. Kami po ang AMV, Learning and Development Center. So it doesn't matter kung ikaw ay 30, 40, 50, 60 years old, 70 years old, maiintindihan mo po ang mga paliwanag dahil marahan lang, paulit-ulit at pag may tanong, sinasagot, wala pong iwanan sa AMV. So para kayo ay ma-promote na, ma-regularize na, makapunta sa government, and you get the lifestyle that you deserve, mag-PM po kayo sa amin at tutulungan po namin kayong makasama sa hashtag pasado sa Marso. Maraming salamat po and kita-kits po sa review. Thank you po.